Magsitayo po ang lahat at sama-sama nating awitin ang pangbungad na awit. Sa atin sumila ngayon, manunubos Kristo po, pang-anghel sa kalangitan, masayang nag-awitan, ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ng kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Sila yung mga batang-bata pa lamang ay nag-alay na ng buhay para sa Panginoon. Upang tayo maging marapat sa pagpaparangal na ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Lalo pa sa mga kasalanang may kaugnayan sa hindi pagrespeto sa buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagtarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa ngayon, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ng mga kababayan natin sa ibang lugar, ibang bansa, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniukol. Pagkaloob mo ang pananampalataya namin ay maipahayag
sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami salakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagata tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas, ng ambitag ay mawasak. Nang ambitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa puong magmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas, ng ambitag ay mawasak. Magsitayo po. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, bangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman na siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem
at mga palibot na buok, lahat ng may gulang 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang malakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gaano nga po ba kahirap mamatayan ng anak? Ang sabi po ng maraming ina, words can't describe. Hindi raw po malalagom sa pamagitan ng kahit marami pang mga salita ang sakit na nadarama ng isang magulang, lalo't higit ng ina sa pagkamatay ng anak niya. Kung sinasabi nga daw po ng magulang, lalo't higit ng ina, kapag may karamdaman ng kanyang anak, sana ako na lang, ay kaya din namang sabihin ng isang ina para sa pagkamatay ng anak niya, sana ako na lang. Oh yes, kayang makipagpalitan ng buhay ng ina para sa anak niya. At kaya nga daw kapag ang anak ay namatayan ng ama, may tawag sa kanya, ulila sa ama. Kapag namatayan ng ina, ulila sa ina, ulila sa magulang. Pero kapag ang isang magulang, lalo tigit ang isang ina, ay namatayan ng anak, hindi sinasabing ulila sa anak yan. Manapa, ang madalas na sinasabi na pinakamalapit dyan, nangungulila. Nangungulila sa anak niya. Yes. Kahit 10 taon na, kahit 20 taon na, pag nakita mong malungkot ang isang ina na namatayan ng anak, kahit 20 taon na, ang masasabi mong salita, nangungulila sa kanyang namatay na anak. Present tense lagi, sapagkat ganun ang pain sa magulang, lalo tigit sa isang ina. Present lagi, para bang hindi siya move on totally sa pagkawala ng anak niya. Naalala ko tuloy bigla yung interview kay Kayla Alvarez. Kasi nang mapag-usapan na during the interview, yung 2 beses na kanyang miscarriages, naiyak na siya. And here are some words na sinabi niya. Kapag umuulan, kapag narinig ko yung patak ng ulan, feeling ko yung mga anak ko naglalaro lang sila. May time po na napapaginipan ko parati na nanganak ako. May time po na parang hinahatid ko yung mga anak ko sa school. Tapos magigising ako, umiiyak kasi hindi ko nakita yung face. Naiyak ako kasi I would always wonder, ano pa itsura ng mga anak ko kung ipinanganak ko sila? To think na meron na silang anak ni Rich Alvarez na isa. At ang mga miscarriages na ito ay nangyari medyo matagal na. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin yung pain sa kanya. Ganun kasi ang isang ina. Sabi nga ni Kayla, feeling ko, I have so much to give. Well, not to the detriment ng ama ha, pero kahit ang mga ama, tayong mga lalaki, perhaps we'll all agree with this. Ang ina has so much love to give talaga. Kaya nga kapag ang couple walang anak, makikita mo yung kalungkutan sa dalawa, pero mas malungkot yung babae. Kasi alam niya na napakarami niyang love na ibibigay. No wonder, ang isa sa mga pinupuring pagmamahal ng Diyos ay yung pagmamahal naman talaga ng isang ina. A mother has so much love to give para sa mga anak niya. Kaya ma-imagine mo talaga yung pain kung ang babae ay walang anak, lalong-lalo na kung ang ina ay nawalan ng anak. And so maiisip mo dito yung pain, yung sorrow, yung anguish na naramdaman ng mga nanay noon sa Bethlehem nang ipapatay ni Herodes ang mga bata age 2 pababa dahil lamang sa insecurity niya kay Jesus na noon ay sanggol pa lang. Insecure siya sa paghahari niya na naisip niyang si Jesus ay threat sa paghahari niya.
Kaya walang hampas niyang pinagpapatay ang mga bata noon na walang kamuang-muhang. Imagine ninyo yung panaghoy, inconsolable ng mga nanay noon dahil lamang sa insecurity ng isang taong parang walang kakonse-konsensya naman. Pero bago po natin husgahan si Herodes, ay tingnan muna po natin ang ating sarili. Kung paano natin tinitingnan, halimbawa ang abortion na kumikitil ng hamak na mas maraming buhay ng mga bata sa kasalukuyan. Nag-check po ako ng record worldwide sa mga kaso ng pagkapalaglag at nagulat ako na sa bawat segundo ay may nadadagdag sa mayroon ng 44 million na kaso ng pagkapalaglag ng bata worldwide. Bawat segundo may nagpapalaglag ng bata sa mundong ito. Ayan, 1, 2, 3. Habang nag-uusap tayo, napakarami ng bata ang nilaglag. And yet, surprisingly, we seem to take this lightly. Walang issue, walang debate, walang rally tungkol dito. I understand na nakaka-alarma yung mga pictures, yung mga videos, yung mga reports tungkol sa mga bata. Halimbawa na namamatay sa gera. For example, sa Gaza. Nakaka-alarma yan. Pero di ba dapat ma-alarma din tayo sa mas hamak na maraming bilang ng mga batang pinapatay mismo ng kanilang mga magulang, particularly ng kanilang mga ina, na dapat ay unang nagtatanggol sa kanila. Hindi ko dina-downgrade yung paghihirap ngayon ng mga bata na nasa gitna ng digmaan tulad ng sa Gaza. Pero at least, baka may mga nanay pa silang buhay na nananaghoy, umiiyak para sa kanila. Yung mga batang nilalaglag ng kanilang mga ina na dapat ay umiiyak kapag nasasaktan sila, ay wala nang inang ganon sapagkat ang kanilang ina ang siyang nagbubulit sa kapahamakan sa kanila. Kapag may nangungumpisal nga po sa akin ganyan, na parang hindi nakukonsensya, talagang hindi ko pinatatayo yan ang kumpisalang hindi umiiyak. Talagang pinaunawa ko sa kanya yung bigat ng kanyang ginawa, kung paanong pinairal niya yung Herodes sa puso niya. Yung dahil sa pagiging insecure niya, para sa kapalaran niya, dahil graduating siya, dahil hindi nalalaman ng kanyang mga magulang, mapapagalitan siya, mapapalayas siya, pinatay niya ang anak niya na hindi normal para sa isang ina. Sapagkat ang normal sa ina ay ang isakripisyo niya ang sarili niya para sa anak niya at hindi ang isakripisyo niya ang anak niya para sa sarili niya. Kung po pwede nga lang ibigay na lang ng Diyos sa mga batang yan, sa mga tulad ni Kayla, di ba? O sa mga tulad ni Raquel sa ating mabuting balita na nabanggit na pangalan doon, na nananaghoy dahil sa pagkawala ng mga bata. At hindi na lang dyan sa mga walang pusong at walang kwentang nanay na ganyan na nagpapalaglag sa kanilang mga anak, di ba? Pero ang Diyos ba ay po pwedeng magkamali? Hindi. Po pwedeng magkamali ang tao, pero hindi ang Diyos. Pwedeng ang lahat ay aksidente at hindi ginusto ng tao, pero ang lahat ay kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabing kalooban ng Diyos na kinahasa ka, kalooban ng Diyos na hindi kayo nagmamahala ng boyfriend mo, girlfriend mo, kalooban ng Diyos na hindi nyo pinlano yung bata. Pero ang punto ko, may dahilan din ng Diyos kung bakit nabuo yan. Dahil ang Diyos ay mabuti, mabuti rin ang dahilan niya. Kaya ito na yung pagkakataon na ituwid mo yung pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa ng tama at hindi sa pamamagitan ng isa pang mas malaking pagkakamali ang pagpatay ng bata. That is why, kapag nabuo ang bata, kahit hindi mo gusto o hindi mo pinlano, tanggapin mo dahil kalooban ito ng Diyos para sa inyo. Talagang ayaw mo, sige na, paampun mo ng maayos ha? Basta wag mong papatayin sapagkat sinisigurado ko sa iyo, ang Diyos ang makakalaban mo. O hindi ba't ang sabi ng ating Panginoon mismo sa Mateo 25:40, anuman ang gawin ninyo sa isa sa maliliit o pinakamaliliit na ito. Pwede nating interpret ng literal yan at i-apply sa mga bata yan. Lalo pat ang sasabihin din sa atin ng Panginoon sa Matthew 19 ay, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan. Huwag niyo silang pigilan. Mahal ng Diyos ang mga bata. Hindi lamang dahil inosente sila at sila'y karapat-dapat sa paghahari ng Diyos, kundi dahil wala silang muwang. Mahina sila, kinakailangan nila ng tagapagtanggol. At kung
Ikaw na ina, hindi mo sila maipagtatanggol. Ang Diyos ang magtatanggol sa kanila kahit sa iyo pa na sarili niyang ama o ina. Kaya tayong magkakamali. Maaaring ang bata obviously physically ay mahina, marupok, very weak. Pero matindi backer niya. Ang Diyos na magtatanggol diyan, ang Diyos na kailanman, saan man tayo magsuot, hindi natin matatakasan. Bagamat hindi po natatala sa banal na kasulatan, ay sinasabi sa atin ng katiwa-tiwalang historya na si Josephus, na si Herodes ay namatay sa pamamagitan ng excruciatingly painful death. Yung napakahirap at napakasakit na pagkamatay. So much so na ilang beses niyang tinangka, nakitilin ang kanyang buhay sapagkat hindi na niya kaya. Kasabay pa ng sadness niya, ng insecurity niya, ng takot niya na baka makawala kahit sa huling pagkakataon na lang ng buhay niya, ang paghahari niya, tinangka na niyang magpakamatay, napagilan lamang siya. Kaya namatay ng naghihirap si Herodes talaga. Hindi nga kaya ito kabayaran sa kanyang mga kasalanan, lalo pa ang kanyang pagpatay sa mga batang walang kamuwang-muwang na maaaring may continuation pa sa kabila sa walang hanggang kaparusahan. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip tayo ha. Suriin natin kung paano natin iginagalang ang buhay ng tao kahit na nasa sinapupunan pa lamang. At huwag tayong magkakamali na hindi yan igalang dahil ang Diyos ang sigurado nating makakalaban. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Hindi man sa atin dahil tayo may paggalang sa buhay, sa iba. Sapagkat hindi nila alam kung anong kaparusahang naghihintay para sa kanila. Si Herodes at ang mga nagpapalaglag ng bata ang kawawa, hindi ang mga bata. Sapagkat ang mga bata ay siguradong nasa langit na. Kung yan man ay inilaglag o anumang kadahilanan na sila ay nawala. Ang magdurusa ay ang mga naging dahilan ng kanilang pagkawala. At maihabol ko lang ha, yung babala na ating binitawan, hinggil sa pagpapalaglag ay hindi lamang para sa mga ina. Ito rin ay para sa mga kumukonsinti sa kanila, sa mga kaibigan, sa mister, sa boyfriend, basta't sa mga nakakaalam na hindi sila pinipigilan. Ito rin ay babala para sa mga mambabatas na lumilikha ng batas leading to that, pati na sa mga sumusuporta sa mga batas at panukalang yan. Huwag niyong isipin na magaan lang kung sakali ang inyong kasalanan. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samuko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin ng Diyos ang samuko. Alam kong di rin ng Diyos ang samuko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kaming gumalang sa buhay. Sa buhay na kahit na nasa sinapupunan pa lamang, magkaroon nawa kami ng takot na hindi ito respeto sapagkat ang buhay ay hindi galing sa tao, kundi galing sa iyo. At makita nawa namin
na ang buhay namin ay mahalaga, na ito ay inintend mo, ito ay ginusto mo. At dahil ginusto mo, may maganda kang plano para sa buhay na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita, maramdaman ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na tingnan ang aming sarili kung paano mo tinitingnan ito. Minamahal, binibigyan ng halaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo anuman ang mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo. Kita ng Diyos yan, alam ng Diyos yan. At hindi siya nananahimik para ikaw ay pabayaang maghirap lang. Mahal ka ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tutulungan ka niya. At kahit yung mga pangit mong naranasan ay po pwedeng magkaroon ng dulot sa iyong kabutihan. Basta manalig ka lang. Magtiwala ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa nang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahaing ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak na kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng
sama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu, kapayapaan. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hari ng Israel, sumikat sa silangan ang talang makinang, nagbigay liwanag sa sandaigdigan. Yaon ang siyang tanda na bagong silang, ang pong tutubo sa sangkatauhan. Noel, 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 Noel. Sumilang ang hari ng Israel. Noel, 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 Noel. Sumilang ang hari ng Israel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay paduluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita para ngayong anak ay papurihan, ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y mananatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inaliyag, na patapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong, sa inyong pagsuporta sa ating Sovereign Shop, sa pag-alay nyo ng alkansya, sa ating Trinidad sa Crown, at sa pag-share ng ating mga videos, at sa pagpapadala po ninyo ng tulong through our GCash and bank account. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pag-ibig na walang kapantay. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal,